Naisip nyo na ba kung paano nag-iisip ang mga equipment na nakikita natin sa ospital? Tara, samahan nyo akong alamin ang sikreto sa likod ng teknolohiyang bumubuhay sa modernong healthcare. At bago tayo magsimula, isang malaking pasasalamat muna kay Dr. Abdulkarim Iblasi. Ang paliwanag na ito ay hango sa kanyang mahalagang kontribusyon sa nursing informatics na siyang nagbibigay daan para mas maintindihan natin tong digital na mundo ng healthcare. Araw-araw, pamilyar na sa atin ang mga numerong tulad nito na lumalabas sa isang patient monitor. Pero, teka muna, napatigil na ba kayo para isipin kung paano to nababasa ng mismong makina? Paano nga ba nauunawaan ng isang kahon na puno ng circuits at wires ang isang napaka-human na konsepto tulad ng blood pressure? Sige, simulan na natin buksan ang kahon na yan. Okay, para maintindihan natin ang kabuuan, kailangan muna nating silipin yung mga bumubuo dito, yung mga pinaka-basic na piyesa ng digital na isipan. Alam nyo, hindi to magic. Isipin nyo na lang na parang Lego. Isang sistema ng mga simpleng piyesa na kapag pinagsama-sama, nakakabuo ng isang bagay na kahanga-hanga. Sa puso ng kahit anong computer, may 4 na pangunahing player. Ang CPU o yang utak, ang memory kung saan niya ginagawa ang trabaho, ang input-output system na parang mga mata, tenga at bibig niya, at ang system bus na nagsisilbing nervous system na nagkokonekta sa lahat. Pero ano bang data ang pinag-uusapan nila? Dito talaga nagsisimula ang lahat. Ito yung unang-unang layer. Bago pa man mag-isip ang isang computer, kailangan muna nating isalin ang ating mundo sa wikang kaya niyang intindihin. Kasi hindi tulad natin na may alpha to Z at 0 to 9, ang computer, dalawa lang talaga alam niya, 0 at 1. Lahat, mula sa heart rate ng pasyente hanggang sa pangalan niya sa electronic health record, ay kailangang maging isang mahabang serya ng mga 0 at 1. So, paano nangyayari yun? Halimbawa, yung numerong 111 sa blood pressure kanina, paano yun nagiging puro 0 at 1 lang? Tara, silipin natin yung proseso. Okay, mukhang math no, pero huwag kayong mag-alala. Di natin kailangang i-memorize to. Ang logic lang ay simple. Paulit-ulit lang na hinahati sa dalawa. At ang magic, nasa mga remainder o yung mga natira. Binabasa yan mula sa pinakababa pataas at yun na ang nagiging binary code. At ayan na, ang 111/70 natin para sa computer ay 101111 at 100110. Ganyan na ang itsura ng vital signs sa loob ng patient monitor. Ito na yung wika na kaya niyang iproseso. Okay, so nababasa na ng makina yung data. Ang tanong ngayon, paano naman siya nag-iisip o gumagawa ng desisyon gamit ang mga 0 at 1 na yan? Dito na tayo sa next layer. Ang sagot ay nasa isang bagay na tinatawag na Boolean algebra. Medyo technical pakinggan, pero sa totoo lang, ang pundasyon nito ay 3 napakasimpleng ideya lang. Ito lang yung 3 rules na sinusunod niya, and, or, at not. Yan lang. Sa 3 yan, umiikot ang lahat ng desisyon na ginagawa ng isang computer. Yan ang buong thinking process niya sa pinaka-basic na level. Halimbawa, sa clinical setting, para makapagbigay ng gamot, kailangan may appointment na sabihin nating true or 1, at kailangan may doctor's order na true or 1 din. Kung parehong 1, ang sagot ay 1, so go, pwedeng magpatuloy. Kung kahit isa lang dyan ay 0 or false, hihinto ang proseso. Ganon kasimple para sa kanya. So paano yung simpleng true or false na logic na yan nagiging, well, artificial intelligence? Ginagawa yan sa pamamagitan ng pagsalang-sanan ng milyon-milyon, kung minsan bilyon-bilyon, ng mga simpleng tanong na yan. Bawat dekada, paliit ng paliit yung mga Lego pieces na to. Pero palakas naman ng palakas ang kakayahan nilang magproseso. Ito yung nagbigay daan para sa mga makapangyarihang AI na meron tayo ngayon. Ngayon, ang modernong AI pwede nating igrupo sa 3 pangunahing trabaho. Merong parang detective na nag-uuri ng data. Merong forecaster na sumisubok hulaan kung anong susunod na mangyayari. At merong creator na kayang gumawa ng bago. At dito na tayo pumapasok. Ito na yung pinaka-practical na parte para sa atin. Ngayong alam na nating may utak ang mga makina, paano naman tayo epektibong makikipag-usap sa kanila? Ang sikreto,
Isipin nyo ang AI na parang bagong intern. Super talino, super capable, pero sobrang literal. Wala siyang intuition. Kung ano lang yung eksaktong sinabi mo, yun lang ang gagawin niya. Kaya naman, napakahalaga ng kalidad ng instructions natin. Kaya kung ang sasabihin mo lang ay, tulungan mo akong i-manage ang staff, anong gagawin niya? Masyadong malawak. Magbibigay lang yan ng generic na sagot na hindi naman talaga makakatulong. Pero tingnan nyo to, malinaw, specific, may bilang ng nurse kung saang ward at kung ano yung mga rules na kailangang sundin. Ayan, ngayon alam na ng AI kung anong eksaktong gagawin, makakakuha ka ng resulta na talagang magagamit mo. At para mas madali, may formula tayong pwedeng sundin. R, T, C, F. Bigyan mo siya ng rule. Sabihin mo yung task. Magbigay ka ng context at tukuhin mo yung format. Kung susundin niya to, ang pakikipag-usap sa AI ay hindi na hulaan, kundi isang produktibong collaboration. So, ayun na nga, nakita natin kung paano nag-iisip ang mga makina. Pero ang tunay na tanong para sa atin bilang mga healthcare professional ay ito. Paano tayo mag-iisip kasama sila? Paano natin sila gagawing kapartner para mapabuti pa ang pag-aalaga natin sa mga pasyente?